Bakit hindi ako mapanatag? May isang binata na ang pangalan ay Prima. Araw-araw siyang nagtatrabaho, gumigising ng maaga, kumakayod hanggang gabi, at ginagawa ang lahat para magkaroon ng magandang buhay. Pero kahit gaano siya kasipag, hindi siya masaya. Kapag may pera siya, iniisip niya kung paano siya kikita ng mas marami. Kapag may trabaho siya, iniisip niya kung baka mawalan siya nito. Kapag tahimik ang paligid, mas lalo namang maingay ang isip niya. At isang gabi, habang mag-isa siyang nakaupo sa tabi ng ilog, napabulong siya. Bakit kahit ginagawa ko naman ang lahat, bakit parang hindi pa rin ako payapa? Kinabukasan, may nakilala siyang isang matandang lalaki na tahimik na nakaupo sa ilalim ng puno. Tumingin ito sa kanya at nagsabi, "Anak, pagod ba ang katawan mo? O pagod na ang isip mo?" Napatingin si Prima. Pareho po. Ngumiti ang matanda. Kung ganon, baka hindi pahinga ang kailangan mo. Kung hindi pahinga, ano po? Kailangan mong matutong huminto. Ang aral ng matanda. Dinala siya ng matanda sa isang maliit na kubo. Sa mesa ay may 2 baso. Pinuno ng matanda ng tubig ang unang baso hanggang umapaw ito. "Bakit po ninyo pinupuno ng sobra?" Sagot ng matanda. "Dahil ganito ang isip mo. Puno ng problema, takot, pangarap, nakaraan, at mga bagay na hindi mo pa naman alam kung mangyayari." Pagkatapos, kinuha niya ang baso at itinapon ang kaunting tubig. Hindi mo kailangang alisin lahat ng problema sa buhay mo. Minsan, kailangan mo lang bawasan ang mga bagay na patuloy mong kinakapitan. Napaisip si Prima, pero paano ko po gagawin iyon? Itinuro ng matanda ang paligid. "Sabihin mo sa akin ang 3 bagay na mayroon ka ngayon." Napaisip si Prima, may trabaho ako. 1, may pagkain ako. 2, tahimik siya ng ilang segundo. May mga taong nagmamahal sa akin. Ngumiti ang matanda. 3, sabi niya, "Napansin mo ba? Ilang minuto kang nag-aalala tungkol sa mga wala ka, pero ilang segundo lang para mapansin ang mga mayroon ka." Doon unang naintindihan ni Prima ang isang bagay. Hindi palaging kakulangan ang nagpapahirap sa tao. Minsan, kawalan ng pagpapahalaga sa kung ano ang mayroon siya. Ang bagyo. Makalipas ang ilang araw, dumating ang isang malakas na bagyo. Nasira ang ilan sa mga gamit ni Prima, naapektuhan ang trabaho niya, at bumalik ang dati niyang mga takot. "Wala na naman akong kontrol," sabi niya. Hinahanap niya ang matanda. Nakita niya itong nakatayo sa harap ng ilog habang malakas ang ulan. "Bakit po kayo hindi natatakot?" Tumingin ang matanda sa rumaragasang tubig. "Natatakot ako." Nagulat si Prima. "Pero bakit parang kalmado kayo?" Sumagot ang matanda. "Dahil natutunan kong may mga bagyong hindi ko kayang pigilan." "Kung ganon, ano po ang ginagawa ninyo?" "Tinitiyak kong hindi ako magiging bagyo rin." Tumahimik si Prima. Nagpatuloy ang matanda. "Hindi mo kontrolado kung sino ang aalis. Hindi mo kontrolado kung ano ang mawawala. Hindi mo kontrolado kung ano ang mangyayari bukas. Pero kontrolado mo kung paano ka tutugon ngayon." At doon, parang may isang bagay na nabasag sa loob ni Prima. Hindi ang buhay niya ang kailangang ayusin lahat. Ang paraan niya ng pagtingin sa buhay ang kailangang baguhin. Ang pagbabago. Mula noon, nagsimula siyang gumawa ng simpleng bagay. Kapag nag-aalala siya tungkol sa bukas, bumabalik siya sa ngayon. Kapag naiisip niya ang nakaraan, tinatanong niya ang sarili, "May mababago pa ba ako?" Kung wala, natututo siyang bumitaw. Kapag may problema, hindi na niya tinatanong, "Bakit nangyayari ito sa akin?" Sa halip, "Ano ang maaari kong matutunan dito?" Unti-unti nagbago ang buhay niya. Hindi dahil nawala ang problema, kundi dahil hindi na siya hinahayaan ng problema na kontrolin ang kanyang isip. Ang tunay na kapayapaan. Makalipas ang maraming taon, bumalik si Prima sa ilalim ng parehong puno, pero wala na roon ang matanda. Sa tabi ng puno ay may maliit na kahoy na may nakasulat, "Hindi mo kailangang magkaroon ng perpektong buhay para magkaroon ng payapang isip." Umupo si Prima, huminga ng malalim, tumingin sa langit, at sa unang pagkakataon, hindi niya iniisip kung ano ang susunod na mangyayari. Hindi niya iniisip ang mga pagkakamali niya kahapon. Hindi niya iniisip kung sapat ba ang mayroon siya. Nandito lang siya. At doon niya naintindihan ang pinakamahalagang aral. Ang peace of mind ay hindi ang kawalan ng problema. Ito ay ang kakayahang manatiling kalmado kahit may problema. Kaya kung pagod ka ngayon, kung magulo ang isip mo, kung pakiramdam mo kailangan mong ayusin ang buong buhay mo bago ka maging masaya, huminto ka muna. Huminga, tingnan mo kung ano ang mayroon ka. At tandaan mo, hindi lahat ng iniisip mo ay kailangang paniwalaan.
Hindi lahat ng problema ay kailangang lutasin ngayong araw at hindi lahat ng bagay na nawala sa iyo ay isang pagkawala. Minsan, may mga bagay na kailangang mawala para matutunan mong pahalagahan ang mga bagay na nananatili. At baka ang kapayapaang matagal mong hinahanap sa mundo ay matagal nang naghihintay sa loob ng sarili mo. Kung may pinagdaanan ka rin na halos sumuko ka na pero pinili mo pa ring bumangon, gusto kong malaman ang kwento mo. Comment, lalaban kung hindi ka pa rin sumusuko. At kung gusto mong makasabay sa journey ko at sa mga kwentong may aral sa buhay, follow mo ako. Baka ang susunod kong kwento ay maging kwento mo rin.